Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami. Samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Eto, nagpaliwanag na si Auntie Claire. Pakinggan natin ha, at hihimay-himayin natin yung kanyang mga sinabi. Hindi ba dapat minamahal natin ang sarili nating bansa? Oo naman. Hindi sa pamamagitan ng pagprotesta na walang basihan. Oh! Narinig niyo yun? Ha? Mahal ba daw natin ang ating bansa? Kaya nga nagproprotesta. Kasi mahal namin ang Pilipinas. Kaya nagproprotesta para ipaalam sa buong mundo na ninanakawan ng mga Pilipino. At dahil doon, nagproprotesta ang mga Pilipino. Dahil walang ginagawa ang gobyerno para mahuli, makulong ang mga tunay na salarin nito. Oh, eto pa dagdag niya. Protesta. Kung lahat kayo po ay may ebidensya, Eh, kayo po ay malayang pumunta sa Ombudsman, sa DOJ, magsampa na kayo ng kaso. di nga. Narinig niyo yun? Ha? Kung kayo daw ay may mga ebidensya, pumunta daw kayo sa DOJ, pumunta kayo sa Ombudsman at mag-file kayo ng kaso. Olol! Yung blue ribbon nga na blue ribbon na mga senador na pinipigilan ninyo, kami pang ordinaryong tao? Ha? Yung ombudsman nagpa-file ng kaso doon sa walang kinalaman sa flood control. Oh, anong kinalaman ni Marcoleta sa flood control? Bakit napunta sa kanya yung kaso? Yung DOJ ninyo, gumawa ng investigasyon kay Villanueva. Hinog na. Sabi ni Rimulya, ano nangyari? Nang bumaliktad si Villanueva, hindi na hinog. Uulitin uli ang preliminary investigation. Huwag kami, Claire Castro na mo. Huwag mo kami lulukuhin, ha? Napikon ka lang dahil doon sa ibang bansa, tinarantado ka dahil mga tarantado kayo. Mga magnanakaw kayo. Kaya ka ginanyan. Huwag mong sabihin walang ebidensya. Paharapin nyo si Olaybar. Paharapin ninyo si Bersamin. Oh. Anong sinasabi mo walang ebidensya? Ayusin nyo yung pag-imbestiga. Huwag makialam ang Malacanang. Oh. Sige nga kung hindi lumabas yung totoo na magnanakaw kayo. Oh. Huwag kami, Claire Castro, ha? Napikon ka dahil napahiya ka
at mananatili kang kahiya-hiya dahil sa mga katarantaduhan mong ginagawa. Alam mo yung ginagawa mo nang iinis ka ng mga taong nagtatanong kung ano nangyayari sa bayan natin. Iniinis mo sila. Yung ugali mo, ugali ng mga nasa Malacanang. Kunyari bait-baitan pero pag magsalita, parang lang pinatutunguhan yung mga sinasabi. Bakit? Depensa ng depensa dahil guilty. Sayang ang bayot.